Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:13. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Aba, sino itong dalawang business tycoon na nag-away, nagmurahan dahil kay Pangulong Ferdinand Bonget Marcos Jr.? Aba, grabe ang away ng dalawang ito, ha? Mamaya yan, ha? Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Malacanang. Abay, good morning, Philippines. Abay, mga kuya, mga kaibigan, mga drivers. Abay, kumusta po kayo, ha? Abay, full tank na nyo, mga kuyang, mga ating. Dahil bukas ay 20 hanggang 22 pesos na po ang posibleng itaas pa sa presyo ng diesel. Tinamaan na magaling, ano, ha? At ang gasolina naman ay 14 to 16 pesos per liter. Abay, hindi na ba maiwasan ito, Tisoy Oliveros? Grabe, pare ko, ha? Ayan, kaya tuloy sa kahit na anong gawin pagtitipid natin, ginagawa na natin. Pagkatapos mga misis, ayan, naku, tataas pa ang presyo ng mga bilihin. Pagkatapos, ayan, aprobado na po ng LTFRB, ha? Ang pagtaas naman ng pamasahe sa jeep at mga bus. Pero hindi pa ina-announce kung magkano, ha? Ang tanong, Mr. President, abay, alam naman natin na ang inventaryo ng mga oil companies at yan, dinidiscuss din ng 2x2 kanina, ha? Abay, may mga inaangkat pala itong mga oil companies na parating na binili sa murang halaga. Abay, ngayon ibebenta sa mahal, ha? Ang tanong dito, Mr. President, huwag na po nating hintayin ang pagpapasa ng Kongreso. Abay, po kung hintayin natin yan, wala na. Mamamatay na tayo ng dilat niyan, ha? Abay, kailangan, Mr. President, aksyon. Abay, siguro po, Mr. President, habang wala pa kayo emergency powers na hiningi sa Kongreso para suspindihin o kaya bawasan ang excise tax sa petroleum products, unsolicited advice natin, Apo Presidente. Ayan. Ala na kasi mga bubit natin sa Malacanang na pwede nating magbigay ng unsolicited advice, pero siguro nakikinig naman si Secretary Dave Gomez, ha? Ayan, abay, Yusek Claire Castro, ha? Abay, siguro po ang gawin niyo, Mr. President, para naman hindi masyado tayo maapektuhan. Abay, simple lamang po, Mr. President, kasi yung ilang cabinet secretaries na nagpapatawag sa mga opisyal ng oil companies, madita mo dingkin, Apo. Labas sa kabilang tenga, ayan, pasok sa tenga kaliwa o labas sa kanan. Alam nangyayari, kaya siguro, Mr. President, ipakita niyong kayo ang presidente ng bansa. Siguro, Mr. President, kayo na ang magpatawag sa mga may-ari ng mga oil companies dito sa Pilipinas. Yung mga president, CEO, Mr. President, simple lamang po ang gagawin po ninyo, ha? Abay, hindi niya po dapat gayahin ang dating Pangulong Digong Duterte na minumura ang mga ito pagka nagsasamantala, ha?
Diyan naman natin na namimiss ang dating Pangulong Digong Duterte, mahabingan. Pagka nagmura na yan, wala na, nangungupete na sila. The owner is dead or alive. Hindi naman ganyan dong. Ang kailangan natin na Mr. President ay siguro po ay aksyon na. Abay, simple lamang po Mr. President, ang gawin po ninyo, unsolicited advice. Ang gawin po ninyo Mr. President, ipatawag nyo, imbitahan nyo sa mga may-ari ng mga oil companies, mga executive dyan, ha? Yung mga nakapag-decide, ha? Yung mga president, CEO, ha? Abay, imbitahan nyo magkapit sa palasyo, apo, ha? Pagkatapos ipatawag nyo itong si Energy Secretary Garin na hindi naman pinapakinggan. Ayan, si Trade Secretary Roque, ha? Ayan, ang gawin nyo, Mr. President, meron pa tayong unsolicited advice na seating arrangement, ha? Sa kaliwa mo, ayan, paupuin mo si ha? Habang kaharap niyo yung mga may-ari ng mga oil companies, kaliwa ay paupuin mo si Energy Secretary Garin. Ayan. Katabi niya si Trade Secretary Roque. Ayan. Dito sa kanan, Mr. President, ha? Abay, huwag niyong pagsasalitain, ha? Basta makikinig lang kaharap niyo mga may-ari ng mga oil companies. Paupuin niyo sa kanan, Mr. President, ay si BIR Commissioner, Attorney Charlito Martin Mendoza. Ewan ko na lang po, mahibigan, pagka hindi po sumunod, Mr. President, ang mga oil companies na halata ng mga nagsasamantala. Mantangin po niyo, mga murang biniling gasolina, mga petrolyo, ay ibebenta sa napakamahal. Ayan. At para makadagdag pressure, Mr. President, patabi mo sa kanang kay BIR Commissioner Martin Mendoza. Itabi mo dyan si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ewan ko na lang kung hindi po sumunod ang mga oil companies, Mr. President. Daming bayan. Ano lang, Mr. President, diskarte lang. Ayan, kung niloloko tayo, abay, kailangan mo rin inasatilway, Mr. President, ha? Abay, gumawa naman kayo ng pressure, pambihira naman, Ay, nako, apo, anyamutan. Ayan, katulad ngayon, bibiyay pala kayo, apo, ng Cebu. Ayan. Kesa biyahe ko yan ng biyahe outside Malacanang, Mr. President. First things first, sabi nga. Unain niyo pa, apo. Ayan, presyo ng petroleum products. Alam naman natin ang domino effect niyan. Ayan, nako. Anyway, mahabigan, magandang umaga, Pilipinas. Welcome sa ating palatuntunang damdaming bayan. It's Monday. Oy, medyo lumuluwag ng konti ang traffic. Abay, marami nagtitipid sa diesel ngayon, sa gasolina. Ha? Kaya pala advice nga pala ng mga taga Toyota Alabang si Paring Mike Lee para daw hindi malakas ang konsumo natin sa gasolina, mga pare, kaya crudo, ha? Ayan. Sabi niya pagka daw nagbre-brake, huwag pabigla-bigla. Ayan. At saka huwag masyadong aarangkada pagka nagpatakbo ng sasakyan. At ang sabi po ang tapak sa silinyador, sa gas, abay, dahan-dahan lang. Ayan. Kaya lang sinunod ko, binusinahan ako ng binusinahan sa likod, ha? Abay, ang takbo ko 60 kph lang, ha? Para makatipid, ha? Abay, binubusinahan naman ako sa likod. Ay, Bishop Buddy Ballesteros, anyamitan, apo. Oy, mga tricycle drivers, ayan, sabi ni Mayor Francis Zamora kanina, sa 2x2, bukas ay bigayan na ng ayuda, ayan, sa mga tricycle drivers sa San Juan at sa mga jeepney drivers, sa bus drivers, susunod na raw, ayan. Oy, Kuyang Omer, Omer Mercado, ha?
bilisan mo magparating ng mga electric bus. Ayan, baka sakaling siguro pagka electric bus ang ginagamit natin pampasada, baka pwedeng wala pong fare increase, ano ha? Baka may discount pa. Ay, nako, buhay-buhay, Mr. President. Good morning. Kumusta po kayo, Apo? Ayan, kumusta ang gising natin? Pero back to work. Ayan, alamin nga muna natin ang latest mula sa Malacanang bago ating pagganito, mga kuya, mga ateng, ha? Madam Beauty Queen Joy Conde, ha? Miss World. Ayan, abay, pagka ganito pong napakabigat ng problema natin pagpasok pa lamang ng Lunes, kailangan natin ng social anesthesia. Mamaya pag-usapan natin yan, ha? Paano kayo magmuran ang mga mayayamang business tycoon, mga kaibigan, ha? Paano kaya ang kanilang mura, Miss Let, ha? Ayan, mga FU ba, mga ganyan? BS, ayan. O nag-PPI din kaya sila? Alamin muna natin ang latest mula sa Malacanang. Ang Pangulong Bongbong Marcos bibiyahe daw ngayon. Ngayong araw ng Lunes, Monday. At bibiyahe ng Cebu. Aba, anong meron sa Cebu, ha? Ayan. Maayong buntag sa mga kababayan natin dyan sa Cebu. Ayan. Magpagkita ba kay Governor Beauty Queen? Sino nga ba yung governor ng Jeric, ayan, sa Cebu, ayan, yung beauty queen na governor diyan na tumalo sa mga sa mga political oligarchs. Si Pamela, ayan, si Pamela Baricuatro, governor, ayan. Ka-governor ba o mayor? Ayan. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Anong oras pupunta ng Cebu ang Pangulong Marcos, Miss Let? RS14. Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, 4 na magkakasunod na mga aktibidad ang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalawigan ng Cebu ngayong araw. Alas 10 ng umaga ang kanyang unang event kung saan i-inspectionin nito ang Learning Continuity Space at Yakap at Kalinga program sa Bogo City. Dadalo rin ang Pangulo sa inaugurasyon ng bagong Convention at Exhibition Center sa Mactan Expo sa Lapu-Lapu City. Pagkatapos ay didiretso siya sa oath-taking ceremony ng mga bagong promote na guro sa Cebu na gaganapin sa IEC Convention Center sa Cebu City. Huling aktibidad ni Pangulong Marcos ang pag-iinspeksyon sa bagong Pilipinas Eagle PH Servicio Hub na gagawin sa Mandaue City. Lakay? Ayan, anong oras sa alis, Miss Let, o bumiyahin ang presidente? Alas 10 yung unang event niya doon, Lakay, at maghapon ang presidente doon. So hanggang hapon. Anong meron sa convention? Anong pag-usapan doon? Magkakaiba lang kayong mga event mag-i-inspeksyon, anong implementasyon ng Yakap at Kalinga. Yung sa Mactan Expo Lakay ay ito ay convention at exhibition center at mayroon ding panunumpa ng mga bagong punong na guro at inspeksyon sa bagong Pilipinas Eagle Servicio Hub. Anong meron dyan sa EGOB na yan? May bago employment ba dyan? Banggitin ko lang kasi binabanggit mo kanina, Lakay, na dapat ibitahan ng yes, Actually, last week, Lakay, ay ipinatawag na sila sa palasyo. Sabi na aking bubit, hindi naman si Presidente ang humarap, si Little President, dapat siya ang humarap. Iba yung impact ng presidente ang kumakausap kaysa sa alter ego lamang secretary, ha? Dapat ang pangulo ang kumakausap sa kanila para may pressure. Ayan, may impact. Ayan. So ang naging hakbang ng presidente ay sinertify na Lakay as urgent yung bill para sa emergency powers para
maibaba o mabawasan yung excise tax. Kung hintayin mo yung kongreso, wala na, mamatay na tayo ng dilat dyan. Eto, halos araw-araw, linggo-linggo, ayan, nagtataas ang presyo ng gasolina, ng crudo. Abay, siguro ang kailangan natin ay yung immediate, yung kagyat bang aksyon ng presidente. Ayan, sabi nga natin, kung hindi pinapahinggan ng mga oil companies, yung mga cabinet secretaries na nakikiusap pa sa mga oil companies, sabi ko sa iyo, pagka inimbitahan ng Pangulong Marcos ang mga may-ari, mga executive ng mga oil companies, president, mga CEO dyan, imbitahan din, itabi si BIR Commissioner Martin Mendoza. Ewan ko na lang. Isama na natin si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayan. You can read between the lines, ika nga, Miss Let, di ba? Ayan. Ayaw nyo nga makinig, ayaw maki-cooperate, nagsasamantala pa kayo, okay lang na kaya lang obvious naman na nagsasamantala yung iba dyan ayan, buti sana kung nakikisama sila, nakikiramay sila sa hirap natin, sila pa ang nagpapahirap sa atin. Oo, actually, yung panawagan na kayo, na sana magkaisa yung pamahalaan. Dito sa panahon ng crisis. Ayan, kaya siguro Mr. President, ayan, Secretary Ralph, alae kabayan alae kung hindi mako sa santong dasalan ano ga ang gagawin natin? May mga pwede namang gawin na pang-pressure din ayan sabi ko sa Miss Let itabi lang si BIR Commissioner Mendoza sa tabi ng presidente. Hindi na kailangan magsalita. Ayan, makikinig lang. Ewan ko na lang. Ayan, kundi tumalima itong mga oil companies. Ay nako. Anyway, ano pa? Abangan natin yung mga susunod pang hakbang na kaya ng pamahalaan tungkol dyan. Mukhang pinangahawakan nila yung commitment ng oil companies na mananatiling manageable yung presyo at yung supply ng mga produktong petrolyo. Kasama ka ba sa Cebu, Miss Let? Hindi lakay. Biro, order pa naman sana ng danggit at saka Lechon Cebu ba lakay? Lechon Cebu, nako, sarap niyan. Ayan, okay nga Rod. Ayan, so good luck sa ating presidente. Ayan, Secretary Dave Gomez. Ayan, Secretary Ralph Recto. Wala na kasi mga medyo nakakausap nating nabibigyan din natin ng mga rekomendasyon unsolicited advice Ayan, sana makarating ito sa presidente. Ayan, wag na hindi. Nakikinig naman sila lakay. Ganun. Sa bagay, nakamonitor naman sila. Mag-advise ka ng mag-advise lakay. Ay, nako. Sige na nga, Miss Let, maraming salamat. Good morning. Happy Monday. Balik sa'yo lakay. Happy Monday. Damdamin Bayan. Ayan po, mahabigan ni awan mo ngamin po, kita taga-abran. Ay, Diyos ko po, mahabagin na sandali lamang grab at move it. Nakipagtulungan sa gasolina sa gitna ng taas presyo ng gasolina. Ayan, pinag-uusapan pa yung report ni Edniel Parosa kanina. Kahit na ilang libong pulis General Artates ang ilalagay natin sa mga gasolina na magbabantay, tama kung sabihin ng mga may-ari ng wala na boss talaga Siguro ang gawin natin taga Department of Energy ang pumunta dyan. May comparison po kasi tayo mga nakita na natin ito, napanood na natin ito noong panahon ng dating Pangulong Marcos Sr. Pagka may ganito po mga kaibigan, may mga oil price increase o kaya may crisis sa langis, ang bibilis ng mga taga Department of Energy nung araw. Ayan, namiss tuloy natin si Energy Minister Jeronimo Velasco. Ayan, Velasco ba? Veloso? GM Wike Veloso? Ayan, Velasco. Ayan. Ang dami mga mabilis yung mga taga Department of Energy, Minister of Energy, kinakalibrate po mahabigan yung mga gas station para makita talaga kung sila ay nagsasamantala o sumusunod sa batas. Siguro Mr. President, gano'n ang gawin nyo. Gayahin nyo po yung tatay po ninyo. Damdamin Bayan. Pero
dahil napag-uusapan natin ang gasolina, abay unahin na rin natin ang report ni Don Carlos Pobre sa ating Your Business is Our Business. Your business is our business. Aba, kung ang mga tricycle drivers ay tatanggap na ng ayuda, 5,000 ba, Mayor Francis Zamora? Grab at Move It nakipagtulungan sa mga gasolina sa gitna ng taas presyo ng gasolina. Paano makipagtulungan ang Grab at Move It? Ayan. Alamin natin ang report mula kay Don Carlos Pobre. Don, pasok! May alok na support programs ang ride-hailing applications na Grab at Move It sa kanilang mga tsoper para maibsan ang taas presyo sa gasolina. Sa isang pahayag ng Grab, may bawas na 4 na piso kada litro ang mga tsoper kung magpapagasolina sa Sea-Oil, Caltex at Blue Energy. Pwede rin makakuha ng incentives at commission rebate sa mga ito kung gagamit ng Grab Financial Fuel Cards. Sa ngayon, itutuloy ng Grab at Move It ang kanilang pakikipagnegosasyon sa iba pang gasoline station para mas marami pang makinabang sa naturang inisyatibo. Nagkaroon na rin sila ng consultative discussions sa LTFRB at DOTR para mabigyan ng kanilang mga tsoper ng 5,000 fuel subsidy. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong Biyernes sa halagang 59 pesos at 73 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat na Don Carlos Pobre. Naku, 59.73 ang palitan ng dollar. Ninong Michael is my guy, ang ating business correspondent. Mukhang aabot na to ng 60 pesos per dollar. Governor Remolona ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Diyos ko po, ano na ang mangyayari sa atin nito, ha? Ayan, ito kasing siraulong presidente na gera ng gera. Ayan, buong mundo na apektuhan tuloy. Daming bayan. Babalikan po natin ilang pang mga reports. Sandali lamang, Raymond, standby. Naku, Raymond, ha? Tumitindi ang away ni Senator Ping at Senator Marcoleta, ha? Abay, anong sabi ni Senator Ping, ha? Del member ng CA itong si Senator Marcoleta. Ayan. Mukhang may mga deal, ayan, mga usapan, ha? Dito kay dating DPWA Secretary Manny Bonoan bago siya na-confirm. May mga ganun-ganun palang usapan, ha? 500 million, ha? Ayan. Sinolo ba? Ba yan? Sandali lamang manang Milk Rigunan. Ano naman ang latest sa Kamara? Ayan, sa Kamara din. Impeachment dito, impeachment doon. Daming bayan. Ay, naku, ayan. Kailan kay titino ang bansa natin? Good morning sa mga gods of Padre Faura. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Ayan. Justice Rodil. Ayan. Justice Maidas Don Julio Marquez. Ayan. At Apo Justice Gaerlan. Sandali lang, mga relax ka lang dyan, Justice Sam Martires, ha? Isusunod natin ang ating pang-social anesthesia, ha? Daming bayan. Oras sa ganap na alas 8:36. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Salamat sa mga taga-Malacanang, Office of the Little President, Secretary Ralph Recto, ha? Abay, sabi ni Bright, Manong, ayan, makakarating, ayan, nakikinig po kami sa palasyo. Daming bayan. Sana nga may mangyari at get well soon muna kay ating Attorney Judy Dansal. Abay, nagpapagaling pala sa Asian Hospital and Medical Center. Sabi ni Kuyang Mark Dansal. Ayan, chill-chill lang ateng, ha. Ayan, sige, manood ka lamang po diyan sa iyong kwarto sa sa Asian Medical Center at mamaya ay bibigyan ka namin ng anesthesia. Daming bayan.
social anesthesia, di ba? Madam Joy Conde, ha? Oras, Miss Jackie. 8:47. Abay, wala pa si Sister Wala L. pa si Sister L Abay, Lakay. Nagpapagaling pa. Ang tagal namang road test yan. Abay, abay, isang linggo na mahigit, ha? Ayan, sige, pagaling ka, Sister L, ha? Get well soon. Iba talaga Ayan. Lakay pag ang health na natin ang Ay, tinamaan. siyempre naman, Kaya get well soon, Sister L. Ayan, dami nagkakasit ngayon, ha? Ayan, dito rin, marami ba? Ayan, oo, lalo malamig na naman ang panahon. Nga, Lakay, biglang Summer, lumamig pero, eh. Oo nga, Lalo na pag madaling araw, napapakumot ako. Tama ka, ayan. Sa bagay, tama yun para tipid sa electric fan. Oo. Sa kuryente, sa aircon. Kasi Diba, magtataas misis? din daw eh. O, ayan, sige. Ayan, pero sandali lamang at nagaling na sa akin itong Miss World 1976, Mama Joy Conde, ha? Ayan, na-meet ko to kahapon, Miss Jackie, ha? Abay, sa isang restaurant, nagkatabi ka ng lamesa. Abay, sinisita ako. Sabi niya, Bakit, Lakay? ikaw, sabi niya, ang tagal-tagal ng espesyal na balita, di mo itinutuloy. Ayan, sino yung beauty queen na nandun sa Rockwell? Ayan. Na ibinabay Nabibitin daw kasi ibinabay Lakay. na isang politiko. Ayan, sandali lang po, Mama Beauty Queen, ha? Alam mo itong si Mama Joy Conde, Miss Jackie, ha? Iba talaga kapag naging beauty queen ka, ha? Abay, senior na siya. Biro 1976, ha? Sumunod kay Mama Gloria Diaz na Miss Universe noong 1969. Ayan, abay, 70s na raw siya. Sabi ko, ha? Totoo ba, ma'am? Sabi ko, 70 na kayo? Oo naman, lampas pa dyan. Ayan, sabi ko, ano nga beauty secret niyo, ma'am? Sabi ko, sa edad niyo yan, punong-puno pa kayo, ma'am, na asim, ha? So this is Christmas for weekend for strong. Sandali lang, Ma'am Joy. Ayan. Kailangan joy to the world muna tayo. Mamigay muna tayo ng Aguinaldo, Miss Jackie. Ha? Nasaan ba ang ninong ng bayan ngayon? Ang ating Malakas promo kasama ang Pride Detergent ay nasa Barangay Baclaran, Parañaque City, Lakay. Lunes pa lang ngayon, ha? Akala ko Miyerkules dapat ka dyan, Sherwin, ha? Anyway, para sa mga nagsisimba dyan sa Baclaran, kahit hindi Miyerkules po ngayon, ipanalangin po ang bansa natin, ang buong mundo na sana'y yung sira ulo dun sa USA, ha? Mahimasmasan. Ayan. Medyo mag-cool down na. Oo, Calm down na, calm down. Oo, tigil na ang gera, ha? Diyos ko. Buong mundo, apektado, ha? Pero word of the day muna, Miss Jackie. Ayan ang ating... ano ba? Ano ba una? Take it away, Heta. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! At eto na nga po ang ating word of the day ay rice. Rice. Hindi po bigas Ang Tagalog Rice, po ng rice na binabanggit ko ay tumaas o umakyat. Sa Cebuano, nagdayang. Tama ba ito sa Ilocano, Lakay? Sumangat? Tama ba yung pagtaas? Rice, Sumangat tumakder. Ayan. Tumakder. Ayan. Ayan, dahil nga Arise, po. my worshipful brother Ray Hallord Florano ng Commonwealth Masonic Class. Parang ganon, ha? Arise, worshipful Master Rolly Masangkay ng TM Calao Lads. Di bong ganon, ha? Rise, ayan, tumaas. Kasi ayan. tumataas nga po ang presyo ng petrolyo. Eto nga, 20 to 22 pesos ay tataas ng diesel. Diyos ko. Noon ang daming bumili ng mga sakyan na diesel. Ayan, dahil mas mura ang diesel. Ngayon, baliktad na, ha? Mas mahal na ang diesel ngayon kaysa sa gasolina, ha? Okay, nasaan ang ninong ng bayan? Tawagin mo ang ating ninong ng bayan. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, abay kailangan mamigay tayo ng aginaldo sa ating mga kababayan sa ating DZRH Malakas Aguinaldo Promo. Tumutok sa Deezer H at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa Deezer H!
Tawagin mo ang Ninong ng Bayan, Ang Miss ating Jackie. Malakas promo kasama ang Pride Detergent ay nasa Barangay Baclaran, Parañaque City. Nandiyan ang ating Ninong ng Bayan, RH6, Sherwin Alfaro. Ninong Sherwin! Yes, Lakay at Sister J. Eto, welcome ang lahat dito sa Perez and Monte Grande Family Reunion 2025. Last year yun. Akala ko resort eh. Ayan. Pero di ba, Lakay, may pa-banner, di ba? May pa-banner tayo ng Family reunion. At ang 2026 punong abala ng reunion, Lakay, tignan mo kasi pag ito may reunion, may mga iniihaw. Bakit mo iniihaw doon? Yun, no? May iniihaw. Yan, kompleto sa mga inihaw dito, Lakay. May inihaw na bangus, inihaw na pusit, umuusok pa. inihaw na tilapia, inihaw na liempo, Nakakagutom naman, Ninong Sherwin. chicken wing. Wala bang inihaw na crudo tsaka inihaw na gasolina dyan? Lakay kasi mahal ang gasolina at ang diesel, uling na lang. Uling na lang. Ayan, pinag-iihaw back to nila. basic. Dati nung araw, ang ginagamit nila diesel sa pag-iihaw. Pero ngayon, dahil mahal na yung diesel, nag-uling na lang. Tatay, pangalan nyo? Alberto Perez po. Alberto Perez ba? Si Kuya? Taga Gumaca, Quezon po. Ba't napunta kayo ng Baclaran, Kuya Alberto? Dito lang po kami nagtatrabaho po. Alam ko dito kayo nag-reunion. Ayan. Hindi po. Ayan. Matagal ka nang nagtitin ng mga ihaw-ihaw dyan, Kuya Bert. Medyo matagal na rin po, Kuya Deo. Ayan. Magkano kita mo isang araw? Tamtaman lang po. Taman lang. Opo. Sige, Kuya, dahil ayaw namin abalain na yung pagtitinda dyan. Baka mamaya mabawasan ang kita mo. Ayan, dagdagan pa namin. Bigyan mo kagad ng 1,000 si Kuya Bert Sherwin. Dahil Kuya Bert, sino paborito mong announcer sa DSRH tuwing umaga? Siyempre po si Kuya Deo Makalma po. Sila kay Deo Makalma. Ito meron 1,000 pieces. Maraming salamat po, Kuya Deo. Ayan, huwag ka muna magpasalamat, Kuya, at na meron dagdag pa dyan kung masasagot mo ang tanong ni Miss Ano po ba Jackie. ang ating word of the day? Ano po? Rice. Rice, ayan. Jackie Rice! Yan, si Jackie Jackie Rice. Rice. Meron kang medium component, hatid sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DSRH, alagang Astron, alagang maaasahan. At syempre meron ka rin tatanggaping grocery bag mula sa ACS at sa DSRH. At ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Sail Away Formula. 2 kilo yan, kaya naman kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, hindi mo na lalaban, isusuot mo na at suot na rin ng ating model ang DSRH t-shirt. Ang lalaking may pinakamalalim na dimple sa buong mundo. Ang lalim ng dimple, parang pusod. Sa mo napulot ang mga yan. Maraming salamat po. Mga operation tulong lakay. Ganun ba? Sila kasama natin. At ako Teka syempre, muna. meron din. Yung medium component, ayan, naibigay yung medium component. Medium component lang. Ito na tayo sa ating merienda, ang Sasas Prawn Crackers na napakasarap. Regalo yan ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. Ayan. Maraming salamat po. Pwede pong bumati. Sige, Kuya. Babatiin ko lang po yung asawa ko po, si Shirley Perez. Oy, Shirley Yung mga anak ko Perez. po, sa Cavite po, sila Joven. Sa Gumaca, Quezon po, si J. Albert. At saka dito po sa Sukat, si Joy at Mitch po. Pati po yung kapatid ko po sa Zamboanga City tsaka sa Paco. Maraming salamat po, Kuya Deo. Welcome, Kuya Albert. Batiin mo na yung gobernador ninyo, gobernadora. Ayan, baka bigyan ka ng tsokolate, ha? Tapos si Hilintan po, yung gobernador po namin ng Quezon Province. Ayan, padadalan ka dyan ng ina-advertise ni Kuya Angel, ha? Tangerine chocolate. Tangerine chocolate. Oo, naku, napakasarap. Lasang tangerine, lasang chocolate. Opo, maraming salamat po sa DSRH, sa lahat po ng tulong ninyo. Sana mabenta lahat yung mga paninda mo dyan. Ayan. Bantayan mo, Kuya, baka may mawala. Naku, maraming salamat, Ate Albert. At syempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi dumutong sa DSRH, baka nasa sunod natin winner sa DSRH Malacash promo Teka kasama muna. ang Pride. Yes, okay. Di mo dala yung, meron tayong vitamin E Junior, ha? Wala meron na ba? Oo, sige, bukas pa. magdala ka Lampasan ng na vitamin kayo. E Junior. Ayan. Bukas na natin. Kasi malapit na malapit na yung Semana Santa. So Yes. kailangan natin na agua pataranta. Oo, yung vitamin E.
At syempre sa mga nais manalo na 1,000 pesos na agad dumutong sa Deezer H, baka na sa sunod nating winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bat Alfaro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin at Kuya Alberto Perez ng Quezon. Nandiyan sa may Baclaran nagtitinda ng mga masarap na pagkain. Inihaw. Inihaw. Sayang bagay na bagay yung lakay. Yung vitamin E. Merry Christmas. Ayan. Pasko ng pagkabuhay. Malapit na. Oo nga. Pero Ramadan Karim. Ayan. Baliktad yata. Karim Ramadan o Ramadan Karim. Sa ating mga kapatid na mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan, Justice Japardi Maampaw. Ayan, Kuyang Abul Makabato. Ayan, sa ating mga kuyang na mga Muslim. Ha? Kuyang Agagising Lukman. Fahad Lukman. At Berwardipul Nabiltan. Sa March 20, holiday. Holiday pala sa Biyernes. Sa Biyernes na kaya. Kaya parang nag-una naman yung 2x2 eh. Nagbabanggitan na kanina eh. Nag-una naman ito ng bakasyon eh. Sandali lamang makuha mga ating. Oy, sandali lang po Mama Joy. Alam ko nagagalit ka sa akin. Hindi ka na mabibitin Mama Joy Conde. Ang Miss World 1976. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Paano kaya magmurahan ang mga mayayaman na Miss Jackie? Nakarinig ka na ba ng mga mayayamang nagmurahan? Ayan, oo. Tisoy Oliveros, ayan, paano ba magmurahan ang mga kaibigan mong mayayaman na pare ko? For sure, hindi yan gumagamit ng ginagamit natin. Kung magmurang ba sila, English din. Ayan. Ayon sa ating bubit. Ayan. Ito naman, Mama Joy Conde, ang iyong social anesthesia. Ayan. At para sa mga may karamdamang nagpapagaling, ayan. Ating Judy Dansal, dating NFA administrator. At mamaya na yung bati ko yung, sige na, baka makalimutan ko pa to. Batiin na nga natin to. Birthday din ito, ha? Si Kuyang Barney Hosana, ayan, balikbayan from Melbourne, Australia. Ayan. Kaya lang binibida sa Australia, kaya lang walang pasalubong na kangaroo eh. Koala bear, ayaw mo na. Koala. Ayon sa ating bubit Miss Jackie, ayan. Alam nyo bang nagkamurahan ang dalawang business tycoon? Dahil kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Miss Bakit Jackie? naman? Ayon sa ating bubit. Para silang kaibigan ng presidente. Ayan. Kaya lang itong si Business Tycoon number 1. Nagalit kay sa kanyang kaibigan din na Business Tycoon number 2. Ayan. Dahil mukhang ngayong panahon ng kagipitan, ngayong ang dami-daming problema ng kanilang kaibigang nasa Malacanang, abay sa halip na tulungan mukhang iniiwanan na Miss Jackie. Ng ghost? Ha? Yun yung term ngayon, lakay, ng ghost. Ng ghost ba? Ayan, gano'n ng ghost ba tawag iniwan doon? daw, iniwan sa ere. Ganun daw yun, ganun ng ba yun? ghost. Ayun na, ng ghost, ha? Ganun palang terminology ng mga Gen Z ngayon, ha? Ng ghost, ayan. Ayon sa ating bubit Miss Jackie, ayan. Nalaman ni Business Tycoon number 1. Itong ginago ni Business Tycoon number 2, tinawagan. Ayan.
Hindi ko alam kung paano yung paano yung paninita. Ayan. Hindi ko alam kung In ang English salita- ba? English ba o Spanggol o ayan, siyempre sinisita. Ayan, bakit gano'n? Sabi, di ko makuha yung mga terminology nila kaya ko na lang Madam Joy Conde, ayan, Tagalogin na lang natin para mas maintindihan ng ating mga kababayan. So in short, sinita. Ayan. Abay, siyempre itinatanggal rin ni Business Tycoon number 2. Ayan. Hanggang nagkakainitan na. Ayan. Ewan ko lang kung ang murahan nila ay BS o FU, mga ganun. MF. ano? MF. MF. Mother, father. Oo nga, MF. Ayan. Sa pelikula natin napapanood dyan. Ayan. Ayon na sa ating bubit Miss Jackie. Napapansin kasi ni Business Tycoon na ngayong medyo ano ba sabi natin doon magalit sa atin si Professor Carlos parang given naman na yan pagkapatapos na ang term ng incumbent president lame duck president na yan nababawasan ng asim ika nga Miss Jackie ayan at nararamdaman itong si friend Business Tycoon number 1 ayan. Sabagay, hindi lang siya nakaramdam, maraming nakaramdam dahil pag ganitong malapit na ang transition na Miss Jackie, ayan, yung mga may gustong maglipat bakod na, ayan, kung sino mga potential na medyo malakas-lakas. Lipat na, shuffle naman. Ayan. Abay, doon nagalit itong loyal na kaibigan ng Presidente Miss Jackie. Ayan. Asan na yung script ko? Teka muna, nawala tuloy aking script Ayan. Eto na, ayan. Ayon sa ating bubit, ayan. Parang nag-iibang bakod na kasi itong si Business Tycoon number 2. Ayan. Nagkaroon ng sagutan Miss Jackie. Ayan. Naging mainitan ang pagtatalo. Ayan. Humantong sa sumbatan. Ayan, patay tayo dyan. Murahan. Ayan, sabi siguro ng Business Tycoon number 1, matapos ka makinabang. Ganun ba? Iwanan mo na ang kaibigan natin. Ayan. Ayon sa ating kung kailan dapat kailangan niya ang tulong mo ngayon. Ayan. Ngayon mo siya iiwanan. Yung kailangan niya ang suporta mo. Tsaka mo siya ginost. Ginost. Ayon sa ating bubit Miss Jackie, ayan, hindi niya alam kung ano ang pinagtapusan ng dalawa. Ayan. Dalawang magkaibigan. Ayan. FO na ba? Friendship over? Ano kung natutunan sa araw-araw ka nga dupunta na rito. Huwag nang po may Sister L dito. Maraming natutunan sa yung mga terminology. Ayon sa ating bubit Miss Jackie, ayan, FO, ayan, friendship is over, ganun ba yun? Friendship over, lakay. Ayon sa ating bubit Miss Jackie, ito kasing si Business Tycoon number 2, ay mukhang nag-ibang bakod na, ayan, doon sa isang nakikitang malakas, ayan. Nag-ibang kulay na? Oo, nag-ibang kulay na. Nagkukulay luntian na, ayan. At hindi lang yan, ay alam mo naman ito mga ganito, Miss Jackie, ano yan, hindi lang tumatay sa isa yan. Ayan, mga play safe ang mga ito mga ganyan Meron pa isang groom, ayan, na isang politician din na nasa Senado. Ayan. Ayon sa ating bubit, itong dalawang business tycoon, Miss ikaw Kuya Rene Kasibang, ayan, Serbesa naman yan Serbesa Negra, ayan.
Ayon sa ating bubit, Kuyang Johnson Domingo, ayan, mamaya na Kuya yung announcement ng alumni homecoming po ninyo, ha? Ayan, ayon sa ating bubit, Attorney Cornelio Samaniego III, ayan, very worshipful Nelson Yao, ha? At Commissioner Beda Epres. At Kuyang Pats Arbas, ayan. Congratulations kay Attorney Emeterio Dongalio Jr., ayan. New Regional Director ng National Capital Region ng NBI ba? Congrats sa Attorney June Dongalio. At teka mo, congratulate ko rin yung nanalong kongresista sa 2nd District ba? 2nd District of Antipolo, Lakay. Si Dr. Bong Acop, ang anak ni Kong Romy Acop. Ayan, congratulations. Dr. Bong Acop ng 2nd District Antipolo. Ayan, ikaw na ang papalit sa tatay mong si former, the late Congressman General Romeo Acop. Huwag mo kaming tanga. Hindi po yan. Dapat congratulations Kong Romy. Ayan, ayon sa ating bubit Miss Jackie, ang dalawang magkaibigan na business tycoon na nag-away, sinita yung isa dahil parang iniiwanan na ang presidente. Ayan, ang relax ka lang Tisoy Justice Sam. Ayan, ayon sa ating bubit, itong si baka mahulaan na ito sa bagay, nahulaan na nung iba. Ayan, ayon sa ating bubit, ang dalawang business tycoon na nag-away dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil yung isa, Kuyang Ray Tumampo, ay iniiwanan na ang kanilang friend. Ayan. FO na raw. FO, friendship over. Friendship over. Ayan. Si business tycoon number 1, Miss Jackie, ha? Na mas loyal sa kanyang kaibigang si BBM. Aba, sila ay parehong may lahi. Ayan. Hybrid. Ayan. Iba ang kanilang pedigree. Ayan. Ito ay parehong mistiso, Miss Jackie. Ayan. Ayon sa ating bubit. At hindi lang yan. Sila ay parehong kingmaker. Ayan. Alam mo na kung alam mo mga kingmaker, pagka-election ano mga yan, may mga bata-bata mga ito, ha? At hindi lang yan, may pondo pa. Ayan. Ayon sa ating bubit, itong si business tycoon number 1 na loyal pa rin kay BBM, kay siya ay paalis na, maging lame duck president na, ay mabigat ito si business tycoon Miss Jackie, ha? Bakit ba kayo? Aba, ito ay kayang-kayang magpatawag ng mga generals. Mabigat ito, ha? Yan. Parang medyo dapat hindi yan yung inaaway. Kaya magpatawag ng generals ito, Miss Jackie, ha? Ayan. At siyempre mga kaibigan din mga politiko, pero mas maraming kaibigan at batang politicians itong si business tycoon number 2. Ayan. Si business tycoon number 2 ay belated happy birthday muna kay ex-future Senator Ben Tulfo. Ayan. Ay, Ben, ayan, tatabang ko ulit pre sa 2028. At happy birthday din kay Lisel Rivera, kay Kaloy Atienza, kay Kuyang Oliver Cambas. Very worshipful Ricky Tan Ko. Aba, ang eredero, isang tagapagbara ni Kapitan Lucio Tan. O kayang Ricky, ha, binabati ng mga taga Montalban Lads, ha? Si Kuyang Noble Ryan Soler.
At happy birthday din kay Kuyang Ray Magpantay at kay Noble Ferdi Eulogio Agatep III ba? At ayon na sa ating bubit Miss Jackie, ang si Business Tycoon number 2 ay kung si Business Tycoon number 1 ikay magpatawag ng mga koronel, mga general, ha? General, ano ang kay Business Tycoon number 2? Itong si Business Tycoon number 2 naman, Miss Jackie, mabigat ito, ha? Mas ma-influensya yata kay Business Tycoon number 1. Bakit lakay? At sino ba ang kanyang pero mga backup? ito'y parang super rich, ha? Mga bilyonaryo mga ito, ha? Ayan. Super lakas at mga may impluensya. Ayan. Pero mas malakas ang impluensya nitong number 2 sa mga politicians sa Miss Jackie, ha? Ito ay pwedeng magpatawag ng mga senador. Pwedeng magpatawag ng congressman. Ayan. Pareho palang mabigat. Ang hirap naman yun. Ayon sa ating bubit Miss World 1976, Joy Conde, ang dalawang business tycoon na nag-away, sinita ni number 1 si number 2 dahil iniiwanan na raw ang kanilang BFF sa Malacanang. Nang-ghost na. Oo, ayan. Sabi ko sa'yo, para yung mistiso, Miss Jackie. May lahi, hybrid. Ayan. At ang mga ito ay nakatira sa Forbes Park. Daming bayan. Initials? Si mahulaan na pagkakuan eh. Basta pero, mistiso daw. Ayan, parang mistiso. Ayan, hybrid. Ayan, alam na ito, ha? Sino ba ang business tycoon na nagpapatawag ng general? Ayan. Sino ba ang, alam na mga taga-Campo Aguinaldo? Yan, ayan. Diba, Secretary Gibo? Ayan, Jel Browner, ha? At itong isa naman ay kaya magpatawag ng mga mambabatas. Mapasenador, mapakongressman. Ayan. Baka mag-hearing. Ayan. Ito ay si business tycoon. Basta may lahi. Daming bayan. At ayan ang ating special na balita. Ayan, Madam Beauty Queen, ha? Joy Conde, ha? Hindi na sasakit ang ulo mo. Ayan, dahil ikaw ay nabigyan na namin ng social anesthesia. Daming bayan. Sabi, di mo sinabi eh. Mag-text po kayo sa akin. Daming bayan. Standby sa ating mga reports man. Si Manang Milky nga muna bago tayo mag-break. Ayan, ano ang latest sa Kamara, ha? Ano ang latest sa impeachment, sa tax? Ayan, excise tax. Ang report ni Miss Milky ay tax credit sa mga kumpanya ng langis ipaiiral pagkatapos ang bisa ng emergency powers na ibinigay ng Kongreso kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang detalye sa report ni RH12, Miss Milky. Regunan, Miss Milky. Lakay Jackie, sa period of suspension o habang hindi pinapataw ang excise tax sa petroleum products, misulang nakabangko lang ang ibinabayad na buwis ng mga kumpanya ng langis. Ang kay House Deputy Speaker Miro Kimbo, chair ng Ways and Means Committee, ipaiiral ang tax credit sa mga kumpanya ng langis kung saan ang ibinayad nilang buwis. Sa pag-angkat ng produktong petrolyo ay babalik ng gobyerno kapag nag-normalize na ang sitwasyon. Sabi ni Kimbo, dahil nauna nang binayaran ng mga kumpanya ng langis ang excise tax, ito ay ipaluluwal muna nila habang may bisang emergency powers ni Pangulong Bongbong Marcos sa loob ng 6 na buwan. Paliwanag ni Kimbo, kailangan ni Pangulong Marcos na maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis, sanhi ng tensyon sa gitnang silangan, dahil kung hindi, magre-resulta ito ng pagtaas ng inflation sa bansa. Narito si House Deputy Speaker Miro Kimbo sa panayam ng isyung pambayan. Nababayaran kaagad kapag naibenta na, ang sinasabi natin is hindi ho ninyo pwedeng ma-withdraw yung na-deposito until matapos po ang suspension. At ang purpose po natin dyan is to preserve prices of. Samantala, kung hindi maiwasan at lalagpas pa sa 6 na buwan ang emergency powers, nilinaw ni Kimbo na kailangan muli ng itaas ang batas na pagtitibayin ng Kongreso.
Sa pagtaya, 125 to 131 billion pesos ang mawawala sa kita ng gobyerno sa forma ng buwis. Pero may mapagkukunan naman mula naman sa koleksyon ng value-added tax. Ako si Nuke Reguna, nagulat Milky, ha? DZRH. Ayan. Yes, yung isang business tycoon, ayan, kilala sa Kongreso ito. Ayan. Baka may idea daw kayo, Miss Milky. Alam mo naman, sinong sa impeachment? Mga yan. Sige. Alamin natin, Lakay. Sige. Anong natin sa iyo mga bubrik. Naman. Alam to nung kaibigan mong congressman. Ayan. Okay nga ron. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga, Lakay. Ako si Nuke Reguna, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Alam mo, yan ang mahirap din sa mga government officials, mga politiko, Miss Jackie. Ayan. Pagka wala ka na sa power, ayan. Yan ang reality. Iiwanan ka rin. Daming bayan. Bibihira lang yung doon makita yung mga tunay mong kaibigan. Mga loyal. Yung hindi manggo-ghost. Hindi manggo-ghost. Hindi magiging multo. Ayan, pagka down ka na, ayan, wala na, ayan. Pero habang nandiyan ka, may pakinabang ka, ayan, sikat ka, ayan. Hindi naman yun true friend, Lakay. Hindi to. Anong tawag doon? Anong tawag sa mga Gen Z? Ayan. Habang iniisip mo yan, Miss Jackie, ha? Alam mo, ayan, sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng Lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang Lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ko sa kapitbahay kong millennial sa pagja-jogging. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Taman-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Nako, di ko na binabanggit si Kuyang Hussein na may mga nagtatampo, ha? Ay, Kuyang Hussein, good morning. Ayan, at si Kuyang Philip Olivan. Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Taman-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad na parang manding bahakan. Boy Pekson, ay mga kuya at mga ating, mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, ha, duman mo na sa Mercury Drug at mag-uwi sa mga magulang ng N+ Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Oras, Miss Jackie. 9:20. Ang oras ay hatid sa inyo ng Santa Daming bayan. Oras, Miss Jackie. 9:26. Uy, dami nakahula pero yung iba hindi. Yung isa lang. Isa lang, yung isa hindi matumpok ata, Lakay Ayan, hindi matumbok yung isa, ha? Pero happy birthday muna kay Maring Joy Lee ng Toyota Alabang. Binabati ang kanyang dating boyfriend. Mike Lee is the name. Ayan, happy birthday, Joy. At mali ka din makaranas. Ayan, si Ma'am Archie nahulaan. Ayan. At sa ating mga reports mo na Miss Jackie, ha? Ayan. Kahit talaga pagdating sa ganito, ang bilis-bilis yung mag-react. Ayan. Sa bakit naman po yan para hindi kayo magkaroon ng senior moments. Ayan. Ito ay mental calisthenics para nagamit yung utak po ninyo. Matandaan ulit. Mag-refresh. Ma-refresh. Pero ang latest sa Senado, ayan, abay lumalala yata yung away ni Senator Rubio at Senator Marcoleta, Miss Jackie, ha? Pero ang report ni Lakay Raymond ay Partial Senate Blue Ribbon Committee report. Inaasahang ma-sponsoran sa plenary bago ang session break ng Senado. Ang detalye sa report ni RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Jackie, Mayor, umaasa si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na may habol na may salang sa sponsorship sa plenary ang Partial Committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil ngayong linggo na ang huling sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso bago ang kanilang bakasyon para sa Semana Santa.
Sa huling bilang ni Lacson noong weekend ay 4 pa lang silang nakalagda sa partial committee report. Kasama niya sina Senador Bam Aquino, Senador Risa Ontiveros at Senador Francis Kigo Pangilinan. Kailangan pa ng 5 pirma upang ito ay masponsoran sa plenary. Kukumbihin sumunod nito ang mga kasamahan na sa mayorya na lagdaan na ang report. Paliwanag ni Lacson ang mga hindi konforme sa kanilang report. Gaya ng mga nasa minorya ay maaari namang mag-dissent. Ang mga ito ngay salang may gusto sa plenary. Marami ang hindi lumalagda sa partial sa controversial na flood control project dahil ilang mga kasamaang senador ang kasama sa mga inirekomendang investigahan at kasuhan, habang ang mga nasa minorya ay naninindigan na meron na silang naunang minority report. Kinabibila o itong pinuna dito sa minority report yung hindi pagpapatawag sa mga idinawit sa flood control anomaly. Kinabibilangan ito nila dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Saldico, dating PLLO Undersecretary Adrian Bersoin at mga contractors, at pinakahuli yung hindi pagpapatawag sa 18 ex-Marines na nagsabing nag-deliver umano ng mali-malitang pera sa ilang mga opisyal ng gobyerno. Mula sa Senado, ito si R.H. Mayor. Tama-tama kasi ang ICI, ayan, Independent Commission for Infrastructure, abay titigil na sila. Ayan, hanggang katapusan na lang sila Lakay. Hanggang katapusan na lang ba? Ayan, hanggang March 31. Susweldo lang muna ba? Nakasweldo na ba? Hindi ko rin alam. Lakay. Malaki masweldo yan. So, ano ang latest naman kay Senator Ping at Marcoleta? Ha? Ayan na. Bakit lumalala yata? Nadadawit pati yung confirmation ni dating DPWH Secretary Manny Bunoan sa CA, Raymond. May senator na yung sumal ng confirmation hearing dating DPWH Secretary Bunoan noong 2022, isa yung ibinulgar na merong isang miyembro ng panel ng CA ang humiling ng 500 million pesos na project. Wow, project. Para ma-confirm siya sa CA. At ang pangako daw ng congressman na hati-hati yung 12. Pero mga boss na hindi nakatian yung iba. Sinolo. Nagkabukulan. Bukol si congressman. Pero hindi ang siste, yung parating mayor, miyembro pa rin daw ng CA hanggang ngayon. Nako, tayo dyan. Lumalala. Nagkakabistuhan tuloy. Naglalaglagan na. Alam ko sa CA dati mga ganyan ano lang may inilagay na, yung bata ko ilagay mo sa ganito Abay, may mga project pa lang ganyan Raymond Hindi ko alam yan Nabol Greg kaya biyab Merong mga ganun. Ngayon nga lang naririnig ito, Mayor. Normally, di ba, positioning lang kami. Pero ngayon, talagang parang lantaran yung nangyaring ganito. Pero siyempre, ang siste, wala na si Secretary Bunoan sa pwesto at natin alam kung paano hahantong pa sa karagdagang kung meron mga mag-corroborate. Dahil ang binabanggit ni Senator King, yung informasyon na yan ay niya. Naputol ka, Raymond. Nawawala. Ayan, oo. Hit po konti. Ayan, rewind. Ulit. Take two. Bakit hindi naman ako gusto? Ba't ang pangit ng signal mo? Ayan, oo. So, mga ganun pala, So, dahil wala na si Secretary Manny Bunoan, para i-corroborate ngayon yan. Ayan, para i-confirm. At yung bang 500 million, naibigay ba yun na project? Na-implement ba? Naibigay ba? Yun yung pagkakabakit. Ang source of information daw ay si dating Yusek Roberto Bernardo na ngayon ay nasa Witness Protection Program. Ayan, patay tayo niyan. Okay nga Rod. Ayan, lumalal ang away,
isang veteranong senador at isang Hindi ko masabing medyo bagito. Hindi naman Oo, ayan. Magaling na abogado ito. Ayan. Makulit. Ayan. Okay. Dating congressman. Ayan, dating congressman. Okay, sige. Abangan natin kung saan nahantong. Mukhang hindi maayos-ayos ni Senate President Tito Sentong awin itong dalawa. Ha? Ayan. Sumasakit na rin ata ulo ni Tito mga brethren, kailangan ng harmony officer. Ayan. Ayan. Ayun na nga. Tingnan natin kung saan haantong itong mga ganito. Ito na nga, huling sesyon ngayong week na ito dahil magbabakasyon sila. Babalik na lang ang sesyon muli sa, I think, parang May 3 ang balik ng sesyon ng Huwebes. Okay. Okay nga, Rud. Nawala. Maraming salamat, Raymond Adpas mula sa Senado. Daming bayan. Samantala, meron tayong flash report. Flash report. Flash report. Mula sa Gods of Padre Faura. Ayan. Ang Supreme Court tinanggihan ng petisyon laban sa Manila Garbage Fee Ordinance. Nag-implement ba si Yorme ng garbage fee? Garbage fee? Di ba dapat kasama na sa mga yan? Subwish natin yan. Bet may dagdag pang garbage fee. Ayan. Abay, mabuhay ang Supreme Court. Aris, si Boy Laya. Nagre-report mo si Boy Laya? Si Boy Laya. Parang kakalaya nga lang. Nagre-report na agad eh. Ganyan kasipag ang ating Boy Gonzales. Si ex-mayor ng BCJ. Ayan. Boy Laya, Aris number 29. Boy Gonzales, please come in. Boy G. Lakay, dito naman ako sa Jackie sa Supreme Court. Tinanggihan ng Korte Suprema ang petisyon na kumukwestiyon sa bisa ng Ordinance bilang 9151 ng Lungsod ng Manila na nag-update sa singil sa koleksyon ng basura sa lungsod na hindi na-update mula pa noong 2013. Ang petisyon ay sinampa ni Jana Bari Tayam ng Las Piñas City laban kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Magoso at sa Manila City Council. Ayon kay Tayam, labag sa batas ang ordinansa dahil umano sa hindi wastong publikasyon, labis na singil at paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act. Sa resolusyon ng Supreme Court, itinuturing ng Korte Suprema na wala sang legal na karapatan dahil hindi sa residente o may negosyo sa Maynila. Kaya hindi sa direktang maapektuhan ng ordinansa. Idinagdag pa ng Supreme Court na hindi rin maaring ituring ang petition bilang taxpayer sa suit dahil ito ay regulasyon, hindi buwis o kita. Binigyan din ng katasasang hukuman na ang mga usapin tungkol sa publikasyon ng ordinansa o kung labis ang singil ay hindi maaring resolbahin ng Korte Suprema at dapat munang ihain sa tamang trial court. Ayon sa SC, nilabag din ng petisyon ang tamang proseso sa hukuman dahil ang direktang pag-file sa Korte Suprema ay pinapayagan lamang sa mga kasong puro legal ang issue. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa sandali. Anong latest doon sa inambus na security escort ni Yorme? Si George Capistrano. Oo, Lakay, kahapon nga ng madaling araw, alas 12 ng hating gabi. Pauwi na itong si George Capistrano, isang retiradong pulis at escort ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ay pinagbabaril ng dalawang riding tandem, Lakay, dyan sa malapit sa tapat ng kanilang bahay, dyan sa Tondo. At kinuha rin ng mga suspect yung kanyang kwintas, gintong kwintas, at yung baril. At ngayon, yung motibo ay tuloy-tuloy na nag-iimbestiga Manila Police District. Kung ano ang motibo doon sa suspect, nakuha pa ng CCTV camera, Lakay, yung nangyari na ng pagbabarilim itong si retired police George Capistrano. Kaya nananawagan yung kanyang pamilya, mga kasamahan ng hustisya para maaresto agad
ang dalawang suspect. Yung riding in tandem ba, boy, naka-helmet ba? Di ba namukhaan? Di ba kuha sa Kita ba? CCTV? Lakay naka-helmet, talagang yung kilos nila talagang sanay na sanay. At marami tayong may mga na-interview, may mga na-re-report din tayo, Lakay. Yung insidente ng riding in tandem dyan sa lugar na yan. At dyan sa haba ng gagalangin sa Tondo. Kaya yan yung may fit na binababantayan at police visibility dahil sa nakakapag-biktima at lalong-lalo ng Lakay. Yung escort at tapat mismo, Lakay, ng bahay. Ha? Sa tapat mismo ng bahay ni George Capistrano? Oo, Lakay. Kaya nung yung asawa nung marinig na may nakarinig siya ng dalawang putok. Diyan sa tapat na kanilang bahay, paglabas nila, ay doon na nakahandusay. Wow. Ito si George Capistrano, yung kaya nga itinala pa sa Tondo Hospital pero ay dineklara pa na rin wala ng buhay itong si kaya ngayon tuloy-tuloy ang backtracking ng mga pulis para maaresto na itong dalawang suspect riding in tandem. Anong ginagawa ni George Capistrano? Naglalakad? Nakatayo lang sa harapan ng bahay? Nakamotor. Nakamotor din. Oo. Papauwi na. Galing sa may pinuntahan sa galing at pag-uwi sa bahay, yun doon na inabutan at pinagbabaril ng riding in tandem. Sinundan ba siya, boy? Oh, Lakay, ang parang sa CCTV, ang sabi ng mga pulis na nakausap ko, pag pauwi na siya, sinundan, kayon. Mula saan? Saan ang galing siya? Mula doon sa pinuntahan? Sinundan na siya doon. Hanggang bahay. Pauwi na ng bahay, pagtapat ng bahay, doon na nangyari. Yung malagim na insidente sa pamilya Capistrano dahil sa talagang nagulat din lahat, Lakay, pati mga kasamahan ni Sargento George Capistrano. Hindi nakaganti ha, may baril sa kamo, di ba? Dating pulis. Nung bubunot siya, naunahan na. Naunahan. Hindi na nakaganti. Oo, Lakay, kaya yun nga yung nangyari. Nagpunta pa dyan, Lakay, di ba, si George, madalas kasama ni Yormi yan, pagka nag-guest pa nga sa atin dyan. Nung nakarang huli nga punta niya dyan, dyan pa kami nakita nung pagkabalik niyang alkalde muli ng Maynila. Sinong suspect? Meron bang person of interest, boy? Meron na silang tinitrace pero ongoing pa yung investigasyon at backtracking. Kaya malalaman natin ito mga mamaya o mga ilang araw o mga maghapon. Malaman natin kung anong may resulta na yung sinasagawa follow-up operation na mga otoridad. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Boy G. Balik sa'yo, Lakay, Deo at Jackie. Maraming salamat, Boy Laya. Ex-mayor ng BCJ. Ang bilis naman ng mga termino mo, boy. Ilang oras na pagiging mayor sa Oblo. Maraming salamat, Boy Gonzales Dumagoso. What is love? Is there really such a thing? Is love selfish? Just a need fulfilled? Someone to fulfill your need? Para kay Senator Ping at Senator Marco, ayan, mukhang walang love sa isa't isa. Ayan. Kulang ng love. Ayan, oo. Is when kulang sa init ng pagmamahal. Ayan. as much as you do the other person. Pero para sa kailangan ni It's not so much satisfaction, sabi nga, kailangan ni natural na init sa pagmamahal. to give pleasure. At siyempre, natural na kaligayahan na Miss Jackie. That's love. Unselfish love. It's like Kaya dapat express love naturally gamit ang feeling small honeymoon tea. when tears May taglay itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo ang iyong pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising nito ang init ng iyong damdamin, making its night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Tungas man ang krudo at gasolina, wala po silang increase.
Mabibili po yan sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang mga butika. Subukan makuyang ang Honeymoon Herbal Tea para express love naturally. Standby, Giselle Ricafort. Pasok na ba? Mamaya na. Ayan. Kumusta ang lolo mo, Justice sa Andy Reyes? Ayan. Magsasara na ba ang tilon? Ayan. At ano ang kanilang mga recommendation? Nagkakalimutan na sa flood control project, Miss Jackie. Natabunan na ng impeachment, natabunan na ang oil price increase. Sana hindi magkalimutan. Sana'y makurakot dapat managot. Asan na yung big fish, Mr. President? Oras yung bago daw magpasko eh. Ito na ba yung bago magpasko? Pasko ng pagkabuhay. Oras, Miss Jackie. 9:44. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na Oras sa Miss Jackie. 9:50. Sandali lang po sa yung mga nagtatanong nga pala mga taga Muntinlupa at Paranaque. Ayan. Abay, yung iba walang supply ng tubig, yung iba mahina. Ayan. Yung iba nga daw parang halos 18 hours. 18 hours na mamaya, ng tubig. Naku po. Alamin natin mamaya sa mga taga Maynilad. Ayan. Kung ano ito, meron nga bang nire-repair, ayan, rehabilitation ng kanilang water plant dyan sa may putata na Muntinlupa. Ayan. Para po sa mga apektado ng water interruption o kaya mahina ang daloy ng tubig sa kanilang mga gripo, sandali lang po aalamin natin yan mula sa Maynila. Ipasok natin ang report mula kay Giselle. 1,000 Pilipino na iuwi na ng gobyerno sa gitna ng giyera sa Middle East. 50 OFWs na itawid na sa Riyadh mula Kuwait. Ayon po yan sa OWA. Ang detalye magmumula sa report ni RH15, Miss Giselle Ricafort. Miss Giselle? Umaabot na sa 1,000 mga Pilipino yung naiuwi ng gobyerno sa gitna ng giyerang Amerika, Israel at Iran. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration, Administrator PY Kaunan kabilang dito yung mga lula ng 2 chartered flight mula Saudi Arabia, gayon din sa United Arab Emirates. Kasamaan niya sa mga na-repatriate yung mga kababayan natin na itinawid mula sa Bahrain sa pamagitan ng land crossing, gayon din sa Riyadh at sa Al-Khobar. Karamihan sa mga inuwi ng gobyerno, sabi ni Kaunan, ay mga distressed overseas Filipino worker galing sa mga bahay kalinga ng pamahalaan. Siniguro ng OWA Administrator na magkakaroon ng panibagong charter flight upang masundo yung mga nagpapasaklolong Pilipino doon sa gitnang silangan. Idiniin niya na hindi lamang basta-basta pagsakay sa eroplano yung repatriation dahil kailangan pa rito ng exit clearance o exit visa at transit visa sa kanilang pagtawid. Inanunsyo rin ng opisyal na nakatawid na yung unang batch ng 50 nating mga kababayan mula naman sa Riyadh o sa Riyadh mula sa Kuwait. Magkakasamaan niya yung mga ito sa ire-repatriate ng gobyerno sa mga susunod na araw sa ilalim ng one country team na binubuo ng OWA, Department of Migrant Workers, gayon din ng Department of Foreign Affairs. Ito si Giselle Ricafort para sa Reader H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Sandali lang po sa mga taga Maynilad. I-congratulate na natin ito, Miss Jackie. Ayan. Wow, first Filipino na graduate ng Master of Business Administration sa UBI. Alam mo yung UBI? Ano yung UBI? United Business Institute sa Brussels, Belgium. Wow! Belgium. Si Adrian Samonte ba? Congratulations, Adrian Samonte. Ha? Ayan. Andun sila sa Belgium ngayon. Nanonood sa atin. Ba? Kaya pala. Ha? Sarap ng tsokolate dyan. Ayan, sa Belgium. Ayan. At pagbati mula kay ating Dr. Malu Maranan at Daddy Naringa Samonte at mula ko yung bunso ng Keystone Lodge sa number 100. Adriana Samonte, congratulations. Daming bayan. Chocolate ha? Oras, Miss Jackie. 9:54. DCRH number. Daming bayan.
Oras sa Miss Jackie. 9:57. Good morning, Kuyang Boying Contribida. Kuyang, si Business Tycoon number 1 and 2 ba si Ayala at Gokong Wei? Good morning, Kuyang. Hindi. Dummy. Teka, sandali lamang at maraming nagtatanong mga taga Muntinlupa, Las Piñas at Parañaque, ha? Yung pong mga nawalan ng supply ng tubig o kaya ay mahina ang supply. Nasa ating linya na Miss Jackie ang head ng corporate communications ng Maynilad, si Miss Jennifer Rufo. Miss Jennifer, good morning. Magandang umaga po. Hello, magandang umaga, Lakay and Miss Jackie. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig sa inyong programa. Jenny, hindi maganda umaga na yung kababayan natin. Ayan. Ano nangyari, Jenny? At yung iba ay walang supply ng tubig, yung iba naman ay mahina ng supply ng tubig sa ilang lugar dyan sa South Sector, Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas. Well, una po sa lahat, Lakay, naintindihan po namin ang frustration ng mga residente sa ilang bahagi ng South na nakakaranas ng water interruptions. Nagkaroon po ng biglaang pagbabago sa raw water condition sa Laguna Lake dahil sa malakas na bugso ng hangin, dala ng amihan. So, pag nangyayari po yan, kinakailangan naming mag-adjust ng water production para matiyak po na pasado sa drinking water quality standards ang tubig na nilalabas natin sa distribution network. Ayan, pag kami anihan, anong epekto sa tubig, Jenny? Opo, kasi pag amihan season po, bukod sa malakas ang hangin, ang direksyon po niya ay patungo sa aming treatment facilities. So dahil mababaw na po ang Laguna Lake, natutulak po niya pati yung mga sediments sa ilalim ng lawa papunta sa ating treatment plant. So napipilitan po tayo na mas matagal po ang treatment process. Ang epekto po nito ay nababawasan ng ating produkton. Ayan na. So wala naman, linawin lang po natin, wala naman po nga nasira or naapektuhan po na, say for example, linya po ng Maynilad? Wala naman po, Miss Jackie. Ang nangyayari lang po ngayon ay mas matagal po ang treatment process dahil mas mataas po yung pagkalabo ng antas ng tubig na nakukuha po natin sa Laguna Lake. So kailan maibabalik ang regular na supply ng tubig, Miss Jenny? Matatagalan ba? Opo. Well, sa ngayon po, Sir Lakay, binabantayan po natin yung water quality condition sa Laguna Lake. Daily po 'yan, minomonitor natin. And depende po sa antas ng turbidity at any given day, ini-increase po natin ang production. So, kunyari, nag-announce po tayo ng scheduled interruption for the day. Usually naman po, pang-anticipate lang po yan. Pagka mas mataas ang production, hindi naman po either mas maikli as announced yung interruption or hindi talaga siya nangyayari on a given daily basis po. For the meantime na may mga lugar na mahina ang supply, walang supply ng tubig, may mga water rationing ba tayo, Miss Jenny? Yes, Sir Lakay, definitely po. Meron po tayong umiikot sa ngayon sa lahat ng affected areas and depende po sa antas ng requirement, dinadagdagan po natin yung fleet of mobile water tankers. Sa ibang lugar din po, meron tayong mga stationary water tanks na nakatalaga na talaga sa mga lugar na yan. Lagi po natin pinupuno yan para makakuha yung customers ng mas madali. Ayan. Kasi yung isang executive namin dito, si Mr. Jomay Paroco, Lakay, sabi niya, hindi pa ako nakapag-shampoo. Ayan, kailangan ng tubig. Pwede bang, pwede ba silang tumawag sa Maynilad para mag-supply magdala ng tubig sa kanilang lugar kung nasaan man sila, Jenny? Yes, Sir Lakay. Meron bukod po dun sa usual fleet namin na umiikot sa mga affected areas, pwede po tumawag ang ating customer sa aming hotline 1626. Meron din po kami mga social media handles at saka yung aming zone personnel na nasa ground at may contact numbers po mga barangay officials. Anytime naman po, isasama po natin sa itinerary ng routing system po natin ng mobile tankers. Ayan, oo. Nanggagaling sa Laguna, di ba? Yung ba Maynilad sa South Sector hindi ba abot yung galing Lamesa Dam? Well, Lakay, actually, ang ginagawa po natin sa ngayon pinatutulong po natin yung water na galing sa norte para makatulong sa south. Pero because meron din pong limitasyon yung ating infrastructure, in terms of yung carrying capacity ng ating pipelines, hindi po natin talaga siya magawa ng sagaran. Pero meron po tayong ginagawa talaga na system adjustments para ma-optimize po yung distribution at makatulong po yung
tubig mula sa Angat at matulak natin siya sa south. Ayan, tatagal ba ito, Jenny, o maayos din sa lalo madaling panahon? Well, again, patuloy po ang ating pag-monitor and ang kagandahan po nito, nakikita naman natin na patapos na yung amihan season. Pero sa ngayon, again, pagka meron pong increase in turbidity, ginagawan po natin ang paraan yan sa planta para hanggat maaari ay hindi po natin kailangan magbaba ng production sa ating customers. Ayan, okay. Maraming salamat, Jenny. Basta, teka muna, saan pwedeng tumawag yung mga kababayan natin na mga kailangan ng supply ng tubig? Paulit na lang po ulit yung inyong hotline. Yes, sir. Meron po kami 24/7 na hotline. Tawag lang po sila sa 1626. 1626. And then, they can also reach out to their barangay officials kasi alam po nila ang cellphone numbers ng aming zone personnel na umiikot sa kanilang lugar. Ayan. Dyan sa BF Homes, maraming water tank. Pwedeng supply yung water tank bawat bahay. Opo. Ayan. Okay, Miss Jenny. Ayan, sana sa lalong madaling panahon matugunan ito, ha? Ayan. Thank you and good morning, Miss Jenny. Maraming salamat din po at magandang umaga sa inyo. Jennifer Rufo, ang head ng Corporate Communications ng Maynila. Daming bayan. Ihabol natin report mula kay Edniel Parosa. Miss Jackie, ano ang latest? Mga pampasaherong jeepney sa Eastern NCR, doble na ang gastos ang krudo. Ang detalye magmumula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Todo-todo na, Lakay at Jackie, sa paghigpit ng sinturon, itong ating mga kababayang jeepney drivers, hindi pa man tuluyang nararamdaman yung bagong 20 pesos per liter na increase sa presyo na kada litro ng diesel. Kwento na makausap natin, biyahing EDSA crossing pa Pasig City at Rizal, yung dating 300 pesos na pang crudo, 500 pesos na raw ang budget sa ngayon. Sa bahagi naman ng Marcos Highway, mga biyaheng Marikina hanggang Rizal, yung dating 10 liters na kayang punan ng 500 piso na budget, 6 na litro na lamang ang maaaring karga. Sa kabila nitong grabing pagtitiis, itinanggi ng mga tsuper na may mga kasamaan silang naniningil na ng sobra sa pasahe kahit hindi pa nag-aanunsyo ng halagang LTFRB. Nakatanggap kasi tayo, Lakay at Jackie, ng mga sumbong mula sa ating mga na may ilan nang nagpapatong ng singil sa pamasahe noon pang nakaraang linggo. Galing nga reklamo sa ilang mananakay sa University Belt, mga estudyante ito sa Maynila, na karaniwang may mga jeepney na galing Marikina o kung hindi man, Cubao sa Quezon City. Inikot natin ngayong umaga itong show hanggang Pasig City, bagay itong bahagi ng Marcos Highway hanggang Tipolo. Awa ng Diyos, wala naman tayong nakikita at taabutang may sumbong na nagpapatupad ng nabanggit na taas singil. Payo na makausap nating jeepney drivers, bawal pang maningil ng sobra o dagdag kung walang bagong taripa o fare matrix o LTFRB. Sa ngayon, 13 pesos pa rin ang minimum, 11 pesos sa mga estudyante at senior citizen. Bago ang anunsyo ng LTFRB, inaasahan bukas, araw ng Martes. Samantala, nadaanan na rin natin itong aksidente pa rin kaninang madaling araw sa lungsod ng Pasig, partikular sa may East Bank Road, kung saan isang 12-wheeler truck na may kargang graba ang tumagilid kaninang pasado o alauna ng madaling araw. Mula ngayon o kaninang alas 9 ng umaga, pag-ating daan, ay sarado pa rin itong East Bank Road at tuloy-tuloy pa rin sa paglilinis itong ating otoridad. Pero nagpadala na ng clearing operations o road clearing team itong MMDA at hinahakot na itong graba na nagkalat sa kalsada bago itayo itong tumagilid na truck at nang mabuksan na itong kalsada nagdudugtong sa Pasig City palabas sa Marcos Highway sa lungsod ng Marikina. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. The road is... Ay, Secretary Marroas, anong ginawa mo kay Maring Kuring? Ayan. Nagbago daw ang face ni Maring Corina Sanchez Rojas. Bay, anyari, Secretary Mar. Ayan. Okay lang kung gumanda at saka bumata. Ayan. Pangit kung hindi gumanda. Ayan. Nagbago ang mukha. Hindi ko napanood sa Bilyonaryo kaya hindi ko rin napansin, Lakay At yan ang kabuuan nating palatuntunang damdaming bayan. Ingat-ingat po tayo mga kuya. Ayan, kung swelde ngayon, full tank na nyo. Ayan. Pwede ang Boy G, Boy Laya, ibili mo ko ng drum sa sa Divisoria. Ayan. Para makapag-tabi-tabi na ng konti. Ayan. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Sister L, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. DJ Red sa Presyon Tulong Wonder Woman, Miss May Binawan, susunod na.
Ingat. Bye-bye. Oras eksakto. Alas 17.